Welcome to the DZROD 77.7, the Listerans News Today podcast. Mic test 1, 2, 3. This is Radio Protest, where the school community share their stories from the heart. Now, welcome Rosel Cornelio and Zaldi Langua and their special guests for this episode. Let us all welcome the Master Teacher 2 from the AP Department, Ms. Demencia S. Cayetano. So, we're happy to see you here, ma'am. I'm glad to hear also from your clap for the Syrian from Syria. Okay po, ma'am. So, ito po ng episode namin ay para dedicated po siya sa World Teachers Day na November National Celebration, ma'am. So, ito ng content namin, segment namin ngayon ay nakahanda po kami ng 10 questions and meron po kami nakahandang fast talk na ipapasagot po namin sa inyo. Pero ikaw na ba sa questions? Yes. So for the first one po, what's the most rewarding moment you've experienced as a teacher? So, rewarding moment, siyempre, marisimple yung awards ko. Awards ko na isa ko sa napili noon na search for Uliram Guro year 2005. Kaya kahit paano, nagkaroon namin ako ng award na travel to Hong Kong. Then, pamalawa niyan, hindi ko rin manilimutan na reward ko na isa rin ako sa napili noon na nawapan sa tungkol sa research presenter na ginanap noon sa Amon. Ay, na-research si Faye na mo? Yung sila po noon, research presenter. Okay, then. So, the second question po, what's the most creative teaching method you've used? So far, no last na may ina ko rito yung 1994. Wala pa yung ganyang mga some high-tech, a PowerPoint presentation. And so, napaka-creative po na noon sa hindi sa pagmamalapit. Kasi napaka-wide reader ko as a history teacher. Kasi ako lahat, maipresent ko sa mga estudyante ko, lahat na mamabinasa ko, hindi lang ako bumabase sa kanilang libro. Although wala silang libro noon, kaya lahat ng libro po na ginagamit noon sa college, sa University of the Philippines, so ina-apply ko po paano ko may tuturo. Kasi nung first year of teaching po, Philippine History Fund hawak ko noon, kaya damay na damay po ang tungkol dito. Kaya creativity na pinakita po, talagang gumagawa po ng mga visuals ko, through Manila paper, may mga pictures ako noon. Pag wala akong mga picture, po black and white pa mano, talaga nagpapadrawing ako para maging colorful, And then, kung tawagin niya ako ng mga estudyante gano'n is MP4. Abig sabihin, marami akong mga matalagang ginawa. Kasi nga, walang libro noon yan. Tinagagawin ko, magbabasa ako. Lahat ng mga binasa ko, importante na mga terms to remember, So, pinakala isulat ko. Kaya ayun, kaya yung creativity ko itong pinakita na kahit alam ko na paano naman estudyante ko sa kasulat, mahalaga, lahat naman dapat malaman, ma-input agad sa kanila. Additional method pa, creativity. Kung noong panahon yun, So next one is, what's the biggest misconception people have about teachers? Misconception. Okay, misconceptions lang, parang ganun. So, mahilig kasi ako nung time na yan, nag-estudyante ko si Ma'am Ada na pag ako nagpatawan sa recitation at nagtataas talaga ng kamay, talaga 100% participation, So, kung hindi ka man magtaas ng kamay, ibig sabihin, ikaw ang una kong tatawagin. Ay, ganun mo? Ikaw ang una kong tatawagin. Pag hindi ka nagtaas ng kamay, ikaw ang una kong tatawagin. Ano na yan, pag nakalagay po na ba, tumataas ito na ng kamay, susubukan ko na magaling na to. Yung parang naupunan ko siya. Napagitaas na kasi nahalata ako na kasi hindi nagkatas ang kamat kung tinatawag. Kaya naupunin ko siya kung sino man siya. Kaya happy ko, gano'n pala isa lang mga ito. Huli yung nauna. Kaya sinusubukan ko rin naman sila. So, and then at the same time na napansagan din ako noon na sinis-squeeze. Bakit yan? Kasi talaga pagkatapos ng lesson mo, umasa ka, pagpasok ko, get 1/4. Talaga may tingnan po talaga ready na sila dahil aking lesson ko na lesson ko na yun, kaya kailangan subukan ko kung natatandaan pa rin or nag-aral pa rin sila doon sa lesson. Para may retainment, ma'am, walking out there. Retainment. Kaya yung mga estudyante ko talaga ang sisipag nila.
So, biro mo, yung mga notebook noon nila, parang dala-dala pa nila sa CR, parang adobe, or bago mag-shower, di ba, bago matulog, talagang hawak nila yon. Then, alam nila na pagdating sa recitation, dapat test ko, pumanda talaga sila sa akin. Kaya nakita ko talaga na natuto talaga sila nung Pero alas di ba, no? Merong mga retainment na mas develop mga bata nung time ng paitara, di ba? So, next question po, ma'am. What's the most important thing you've learned as a teacher? Okay, so yung mailagay ako doon sa mga section na talagang pasaway. Kasi unang pagsubok sa amin dito, inilagay muna ako doon sa middle section. So kaya nakita ko yung averaging na ng mga bata. Pagkatapos noon, nung nakita yung pagiging husay ko mag-handle ng mga advisory class, at lalo na graduate ako ng masteran noon, kagagraduate ko lang noon sa UP, inilagay ako sa pinaka-pilot section. Paano na ang pilot experiment dito sa Jeronimo, ako inilagay na advice. Yung SSC, ma'am? Oo, yung panaunahan dito, ako inilagay talaga sa panahon ni na Joras sa Herbito. Yan, Ay, ako. muna ko yung kaya nag-handle ako. Tapos nung natira, naging effective rin ako sa advisor doon sa pilot section. Bigla akong dinala doon sa pinaka-lowest section. Sinubukan talaga ako. Sa noon 12, nilagay ako, paano ko talaga mag-handle ng mga pasaway na sobra. Kaya na lang, okay lang po, from pilot, dinala ako sa section 2. Kita tayo na, pag-graduate ko, napatiro ko, natatausap kayo magulang, hinawang visit ko, talaga ako pa tayo nagpo-proceed doon na pumasok pa, kaya mo yan, ayun. Kaya talaga pantuwa sila, na-promote sila, kahit sila yung mga pasaway talaga, mga estudyante. So, very healing. So, next po is, what's the best piece of advice you would give to aspiring teachers? Advice nga sa mga teachers po. Oo, lalo na sa mga bago ngayon. Nakita namin talaga yung kaibahan ng mga teachers ngayon na bago. So, kasi nung araw, as a teacher, hindi ka magbibilang ng oras eh. Kung tapos ka na sa iyong time, diyan ka pa rin. Gawin mo pa rin, dapat gawin kung kinakailangan. So, ngayon, talagang automatic, hindi pa talaga oras ang time na mag-out, talaga nakaabang na doon para umuwi sila. Nawala yung dedication nila talaga sa kanila sa pagkapuro. Yung gano'n. Oo, yung gano'n. At the same time, pag kami mga activities kami noon, lalo na on department activities, kaya na-handle puro-puro kami sama-sama para na ma-achieve namin yung magandang program na para sa department namin. Ngayon, talaga ang mga teachers ngayon, kung hindi mo talaga utusan sila, hindi sila magpupursa kasi napansin ko na after the salary na lang karamihan ngayon. From per noon. Na talaga. Walang initiative na ba yung mga... Hindi yan tinitingnan niya. So, wento pa tindi, talaga ang sweldo namin, pahirapan pa kami na wala namin on sa municipal, no? Sa municipal, bago namin ma-receive after 6 months, mga gano'n, talaga tatanda kami ng utang. Hindi namin pinapansin yun. Ang mahalaga rito, talagang nagpupuro kami, dahil nandun yung dedication namin talaga sa mga estudyante. Yung mahalaga, dapat may dedication ng mga teachers na para makapagpaturo. Okay. Ganun kami, di agad kami umuwi. Po, ma'am. So, next question po, ma'am. What's the one thing you're most grateful for about being a teacher? Ano yung pinaka-grateful po kayo? Sa ngayon. As being a teacher. Ayun, so, naresa na siyempre yung pagsulat ko sa Manila. Kasi kaya napilitan kami talaga na mag-aral ng PowerPoint presentation, lalo na nung nagkaroon pa ng pandemic, di ba, nag-online class. Kung tutusin, anate na halos ako dahil sa edad kong to, bigla kami nagkaroon ng ganyan high technology. Kaya medyo hirap na kami, no, na makipagsabayan. Kasi kailangan, di ba, mag-online class ka, pandemic, talaga napilitan kami. Kahit paano, naramdaman ko na ginhawa na magturo dapat sa PowerPoint lang ginagamit mo. Mas handy naman. Oo, yan. Yes, at natututo talaga kami mag-research, makipagsabay sa mga batang teacher. Kasi nakakaya kami mga pioneer teacher, kami walang alam. Di ba kami mga leader nila, kaya makipagsabayan kami. Gano'n, masaya kami na may mga, yung dati na tinuturo ko sa mga estudyante ko na books lang, picture lang. Ngayon, isa-search mo na, ito yung video, ito yung mga nangyayari, noong na pano. Kasi history ako, di ba? Tutuwa sila kasi talagang actual na nakikita nila yung costume noon, yung mga mukha noon, yung mga bansa ngayon. Doon talagang buhay na buhay habang tinuturo mo yung mga video na yan.
movies na yan, kahit lumang black and white, kaya ipakita mo pa rin yan. Dahil na nangyari sa mga World War I and II na sila ako, no? Ito yata. Kaya alam nyo, nung nagregalo sa akin sa name journal ni Dumapay, dahil siya ang favorite na estudyante ko na napapagaling sa history kasi wide dealer tabi yung bata na yan. Siya yung si Sophia na rider doon sa packet. Valedictorian lang na. Oo, hindi yung valedictorian, basta with honor siya. Okay. So, talagang favorite niya yung AP, kaya nakita ko yung porsigido niya talaga mag-aral noon. So, true talk and talk na nga po, true write and write lang, true book and book lang. So, nung naging ganyan siya at naging writer siya, may lumabas na mga CD na, mga movies. Binigyan niya akong diklaman na ito tinuturo niyo sa akin, isang regalo ko po sa inyo para hindi kayo masyado mahirap. Tuwa ako, nakaipon ako ng mga CD talaga. Lahat ng mga pinapanood o sinasabi ko sa kanila noon na sa movie. Yan ang nakita ko na medyo naging ginhawa ko. Although hindi ako history ngayon na tinuturo ko, pero namimiss ko magturo noon. Nasa economics field ako ngayon. Okay. Oo. So, next po is, what's the most inspiring or surprising thing you've learned from a student? Inspiring. Ayun. Yung nakapuha man na sila ng perfect score sa akin sa mga tayo. Punado, nakatuwang manturo nun, Hindi ko nakamit yung dati mo. Kaya sa tuwa ko, pag lang na-perfect na yung test ko, sa tuwa ko, nabibigay talaga ako ng gift tags, simple lang. Ibigay ko sila ng gift, yes, ang reward. Talaga pinapasalamatan ko sila at nag-apport si Gindo pa at na-perfect mo. Or kahit hindi perfect, kahit mga lima ng mali, talaga nabibigay ako ng prizes man na on sa kanila. As a reward ko na yun, na talaga nag-aral, na-achieve na yung tinuturo ko, di ba, na-apply nila sa sarili nila. Then, at the same time, talagang isa pa sa, sabi nga na hindi ko maririmutan dyan sa mga estudyante ko, yung 5 graduate na sila, dahil dumaan sila sa akin, parang hindi pwedeng hindi sila mag-greet sa akin. That appreciated. Dahil ngayon ay uso ngayon yung Facebook, kaya kapag birthday ko, talaga ang dami. Kaya minsan nga, nagpapakilala po sa akin, mga po yung batch yun ng gano'n, ako yung pasaway yung gano'n, Tapos, ang pinakatuwa pa ako, yung makita ko sila nandun na sa ibang bansa. Umunlad na ma'am, Yung Lord, pa namin sinasabi, ito ay true book lang, yung mga tinuturo ko sa inyo. Sana naman, makasakay din kayo dito sa travel, di ba, sa desert, mapunta kayo. Yung lahat na tinuturo ko, gusto ko yun, yung makita nila ng personal. At natutuwa naman ako, may mga naganap naman, kaya pag nagpapapicture sila, ma'am, andito po ako, ito pa'y tinuro nyo, nasa Rome sila, o nasa Italy, nasa Saudi, o Middle East. Kaya bilang ganite, ang kinatutuwa ko pa, talagang nagpapasalubong sila sa akin na made in ganun. Sana all di ba? Sana all. Nananaipon ako, kaya alam nyo mga din, yung mga ganito. Alright, pero makasaliti na, ganun po. Alam nila na mahilig ako sa mga ganito, kaya yun, nagbibigay sila sa akin, di lang souvenir yan, ma'am, ito po yun. Yung mga tinuro na sa amin, ito siya, pinang souvenir rin namin sa inyo. Yan yung dapat hindi ko talaga mahilimutan sa kanila. So, next question po, what's the most important message you want to convey to your students about the world? About the world. So, siyempre, yung environment. So, nakita niyo naman nagko-comment ako ngayon. Ay, nakikita ko pa sa sa Facebook. Masyado ako overwhelmed sa environment. Lalo na kasi tinuturo ko man ngayon is economics. Kaya syempre, ang number one na kailangan natin, yung mahalin natin kung ano yung mga nandyan sa likasayaman natin. Dahil nagsisimula na kung anong mga kabuhayan meron tayo, yan yung ikabubuhay natin. Kaya doon ako galit. Kaya kapag nakikita ko na hindi sila ganyan, nakamalante sa environment, para bang nalalambot ako na paano na susunod na henerasyon pag wala na yung mga yan. Ng mga magagandang ni kasayaman na yan, pinapupunan natin na ng ating kabuhayan. Ang yung wala na yan, paano na sila? At alari po sinasabi, ang kanila mga sinisirang year, sabi ko nga, that is not renewal, renewable yan, di ba? Hindi na wala ka na inaanandaan. Kaya mayroon sa kantando sa asin na nilagay ako, sabi ko nga na, anong ba yung sinabi dun sa asin na mahal ayaw sa palikasan, ano ba yung sa asin? Yung lyrics nun yun. O yung sa asin, kung sa kapaligiran, ay, di ba yun mas dan mong kapanood? Ay, yun, ape. yung kapaligiran, diba? Sabi nga, mas mabuti pa na wag mo sirain nga yung ating palikasan. Return ako dun na napakaganda na sinasabi rito na
I mean, yung basta, Baskan mo niyo ka. hindi yun eh. Pwede. Ay, sinasabi nga na sa lyrics na, Nakaunod ako rin po eh. oo, yung napakaganda nun eh. Sabi ko nga, yung huwag mo sirain yan. Di ba kasi yan ang Pinagkaloob ng Diyos pang aapram. na pinakailangan natin itong, yun nga, alagaan. Ayun. Ate ma'am. May time ako doon sa asina, nakalimutan po niya. So, next po is, what's the most unexpected way your students have surprised you? Unexpected. Okay. So, hindi kasi lahat pare-pareho sila, no? May mga estudyante ako o advisory class na hindi ko naman hinahanapan sila, pero meron talagang napaka-thoughtful nila sa akin. Yung batch ng 1990, yan na, yung mga batch na yan, na bigla na lang ako pinapunta doon. Sabi ko, bakit? Anong meron? Ayun, yung binigyan ako ng handa, bilang pasasalamat niya. Yun, na wala akong alam na basta sinundo ako, ma'am, Sinurprise ka lang mo. Ganun. Opo. ako, mga batch 96 yun. At saka yan nga, pagka nagre-reunion yung mamayan, yung mga nagre-reunion yung mamayan, so hindi pwede nilang hindi in-invite ang kanilang mga pioneer teacher. Yan, napakalaking bagay na yun. Ang touching Na-invite naman. na hindi kami kinakalimutan, as a teacher na affection mo. Oh, yes, yun, very appreciable sa amin yun. Okay, yeah, isa yun. Okay po. So last question, ma'am. What's the best advice as a teacher has given you? Given sa akin, sa advice. Sa edad ko ito, na 59 years old, ang sabi sa akin, wala muna ako mag-retire. That's not 59 years old ako, katulad niya, 30 years in service na ako, no? Kasi 1994 ako na-in dito. Sabi ko, hindi pa ako mag-retire, paabuti ko another 5 years, 35 years, 64 years old na ako. So sabi ko, so bahala na, sabi ko, kung kakayanin pa, wala ako bibigyan ng stress talagang gawain. Kaya minsan nga sinasabi ko na paubayan nyo na yan sa mga batang teacher, ano? Bayaan mo na kami mga senior, medyo relax ako anong text. Minsan, may mga time na may pinagagawa na hindi talaga kaya na ng utak namin. Sa sobrang dami rin iniintindi. So kaya yun ang isang request ko nga yung gano'n na medyo inesan na sa mga medyo nagkakaedad. Pero sabi ko nga, kaya ko pa magturo. Kaya ko pa magturo, kaya ko pa mabigay sa inyo kung ano mga dapat ibigay na mga information na yan. Pero yung bigyan kami ng mga mabibigat na paper words, parang napakabigat sa amin dahil yun, ano? So kaya yan, awa na Diyos sana na maabutan ko pa, naubot pa akong 65 years old dahil para na madagdagan pa kahit paano yung matuan ko. Pabigyan ko ng mga ganyan kaalaman ko pa. Grabe yun. Ano ni Ma'am Nancy? Ang atad. Opo, diba? Kaya na ito nga, nagkaroon kami ng Biyernes, nagkaroon ng District Teachers Day. Medyo sumamanok ko. Kasi nga, hindi ko nabasa talaga sa GC na naghahanap pala ng 30 years in service. Dahil sa pabisihan ko, hindi ko napansin na hindi ako nag-register kung sino naka 30 years in service. Ano yan? Parang award lang yan. Kapag-register, wala rin nagsabi sa akin, ma'am, di ba kayo ang batch na ganun? Wala nagsabi sa akin, nagulat ako yung mga kabatch ko. Tinatawad ko, bakit wala ako doon? Rumabalita ako, kailangan pala magpa-register. Sabi ko, hindi ko alam yan. Wala naman na nag-remind sa akin. Sabi ko, ganyan sa pabisiya, dahil nagko-compute ng grade. At mari talaga, ayaw ko muna magbubuklat ng cellphone dahil gusto ko nga tapusin yung dapat tapusin. Kasi pag binuklat ko yan, magbabakling na naman ako. Kaya yun, nalungkot ako nung malaman ko, kasi wala na kasi after next year, hindi nakasama yun. 31 na Ang counting kasi is dekada, 30-35. Sabi ko, nalungkot ako. First time ko pa naman hinahanap yung inaasam. Kasi nakikita ko noon sa my elementary pag nanonood ako, talaga pinibigyan na award ng mga 25, 13, 35. Kaya magpasma na hindi ako nakasama dun sa awardees ng mga loyalty awards. Naiyahan ko. Kaya nakakadabo. Ayun. So, tapos na po yung 10 questions about sa inyo. Then, ito po, meron po kami nahanda dito, 10 questions, another set po ulit. Fast step po siya. So, may mga options po siya. Ano po, alam na ito with Gerardo, ganun po. Pwede naman choices po. Tapos if you all ka forgive and was with Ano kay, boy abroad. Para they want ay eto. Ano ba yun? So, start up na natin. Okay, first question po. Would you rather
Have a classroom full of enthusiastic, eager learners or a classroom full of quiet, contemplative students? Yung enthusiastic syempre. Ay, sa bagay kasi mas sila, mas eager matuto. So next po is, would you rather have a student who is always trying to help others or a student who is always striving for excellence? Syempre, excellence. Kailangan Okay po. So, would you rather have a student who is always challenging the status quo or a student who is always respectful of authority? isa the school. Apo. Okay. So, pick one po. A student who surprises you with their talent or a student who inspires you with their determination. Inspires you. And determination. Ay, opo. So, pick one po, a student who makes you feel like you're making a difference or a student who makes you feel like you're learning right alongside them. I think yung a different. Hindi kami nagpapatulan ng mga teachers nila. Opo. So, pick one. A student who challenges your beliefs or a student who enforce your values. Enforce your Bibles. Diyan nakamahal na may. Okay pa. So, pick one, a student who is always eager to share their knowledge or a student who is always eager to learn from others. Siyempre, eager to share. Galing sa dulo yun. Open mo. So, next po is, pick one. A student who is always willing to help others or a student who is always willing to ask for help. Maybe for, Who's was always willing to help others or other. mas better. Mas nakakatulong sa kapwa. Pick one, a student who is always full of energy and enthusiasm or a student who is always calm and collected. Enthusiasm, siyempre. Apo. So, last one po is, pick one. A student who makes you laugh every day or a student who makes you think every day. Take everything. Kasi yung doon mo na naman, naka-ready talaga siya. Kaya po yung effort ako. So, ayun, tapos na po, natin na, mga questions po. May advice na po kayo, may mga masasabi ka mo kayo? So, yan. So far na, sa mga estudyante namin na mga Disorians, sana maibalik yung dating mga parisyo sa pagkakahain. So, swerte yung mga high-tech kayo, kaya lang, so napatalimot kayo, yung values ninyo Nawawala na rin yung dedikasyon nyo sa pag-aaral, di ba? So, masyado kayo nabubuyo dyan sa mga technologies na yan. Kaya nawawala na mas maganda talaga na unahin muna yun bago yung mga technologies nyo yan dahil nakakasira minsan yan sa pag-aaral kapag na-addict ka na dyan. So at the same time, hindi na nadidis sa pag-aaral mo, yung pansugan, di ba? Dahil sasalamin na, dahil nga sumahan na uso yan, talagang tutok sila sa mga computers. Kaya nasa magulang din sana, bigyan sila sana ng disiplina sa paghawak ng ganyang mga gadgets na pala na may limitasyon. Mas unahin nila ang pag-aaral bago yung ganyang kanilang tinatawag na hangit nila sa kanilang mga gadgets. So, thank you, Mel, sir. So, maraming salamat po ang ating teachers. Thank you sa tayo po. Thank you po sa pagpunulak po. Thank you,